Mabilis akong tumakbo papunta sa mansyon, silently praying na sana tulog na silang lahat dahil yari na naman ako nito. Pagpasok ko sa mansyon ay nakapatay na lahat ng ilaw kaya't nagmadali akong tumakbo patungo sa kwarto ko. Nagkahinga ako ng maluwag pagkapasok ko sa kwarto. Nilock ko iyon at binuksan ng ilaw. Tili ko at napahawak ako sa dibdib ko na muntik ng iluwa ang puso ko. Nanlamig ang buong katawan ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. He was staring at me coldly and his eyes were burning with anger. Tumingin ito sa relo niya at bumalik ang tingin sa akin. Where have you been? Malamig na tanong nito sa akin. Ha? Sa ano? Nagpunta lang ako ng mall? Stop lying to me. Halos mapatalon ako sa sobrang lakas ng pagsigaw nito. Tumayo ito sa kama at naglakad palapit sa akin. Napaatras naman ako at ilang beses na napalunok dahil sa sobrang nakakatakot ang mukha niya. You think I wouldn't know that you've been meeting Travis every day? You think that I wouldn't know that you've been going to him for every damn day without a fail? Sobrang nakakatakot siya ngayon at tila gusto nang lumabas ng puso ko sa katawan ko sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ko. He's gritting his teeth and his eyes were sharp and burning. Bakit? Are you having an affair behind my back? Do you have a relationship with him? Bakit? Dahil wala na si Nightmare, dun ka na naman sa kapatid. I didn't let him finish a sentence and slap him hard into his face. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa mga mata ko at marahas na inalis ang pagkakahawak niya sa braso ko. Ano bang paki mo? Pinigilan ba kitang makipagrelasyon kay Karina? Nagtitiis akong tignan kayo kahit masakit sa akin. Nagtitiis ako kahit sukang-suka na ako sa inyo. Nagtitiis ako dahil sa anak ko, kaya wag mo kong papakialamanan sa mga ginagawa ko dahil wala kang alam. Sobrang sikip ng dibdib ko sa sobrang sama ng loob ko. Paulit-ulit na lang ba akong madudurog ng dahil kay Drevon? So, do you have a relationship with him? Answer me! Sigaw nitong muli. Oo, meron. Natigilan siya sa sinabi ko. I lied. I know but I just want to save myself from further pain. Mas lalo pang nagdilim ang mga mata nito at mas lalong naging matapang ang mukha nito. You're lying. Paano si Hunter? Paano yung anak natin, ha? Puno ng pagtitimping saad nito. I could see his eyes turning reddish. You could take care of him. My girlfriend ka, di ba? Ikakasal kayo, di ba? Anong gusto mong gawin sa akin? Babysitter lang ng anak mo? Ako lang naman yung kontrabida sa storya niyo, di ba? Kaya sige, alagaan mo yung anak natin at aalis na ako dito sa bahay mo. Ito naman yung gusto mo, di ba? Iiwan ko si Hunter sa'yo. Iiwan ko na kayo. Natigilan siya sa sinabi ko. Itinulak ko siya paalis sa harap ko at marahas siya lahat ng kabinet sa kwarto ko at kinuha lahat ng damit ko. Kinuha ko ang maleta mula doon at sinimulang ilagay doon lahat ng damit ko. Sobrang sakit ng puso ko at tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero isa lang ang alam ko. Ayoko na rito. Mamamatay ako rito. Stop it. Walang aalis rito. Hindi ko siya pinansin at binilisan ang paglalagay ng mga damit sa maleta. He suddenly grabbed my hand and pulled me. Ano ba? Aalis na ako. Hindi ba? Ito naman yung gusto mo? Yung umalis ako para makapagsama na kayo ng short among haliparot. Bitawan mo ako. Pagod na ako sa iyo, Drevon. Ayoko na. He didn't let me finish my sentence and kissed my lips torridly. I could taste blood in my lips because of his violent lips. It was rough and painful. He pushed me into the bed while trying not to break the kiss. He pinned me down and continued to kiss me harshly while he's on top of me. I tried pushing him away, but he's just too strong that he didn't even budge. I wanted to push him even more, but I was carried away by his kisses. It was rough, and I felt my body responding to him. I started answering his kisses until his kisses became soft and passionate. His kiss traveled from my lips to my jaw, down to my neck, and I can't help but to moan softly from the pleasure. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko, and his hand started to travel to my curves, down to my legs. I was wearing jeans, but I could feel the heat of his hand. I was drawn into the heat. I couldn't control myself and my hand started to travel to his back underneath his shirt. I'm sorry, please don't leave us, he whispered in between his kisses. I could feel my heart beating crazily because of what he said.
Tila bumalik ako sa katinuan at binawi ang kamay ko na nakahawak sa likod niya. He stopped kissing me and stared deeply in my eyes. "I'm sorry," he said once again and kissed my forehead. Humiga siya sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Nagising ako nang makaramdam ng tila lindol sa kama. Ilinilat ko ang mata ko at nakitang tumatalon si Hunter sa kama ko. "Hunter, stop jumping!" Inis na sigaw ko at muling nagtalokbong ng kumot. "Mama, wake up! Hunter, stop it! Antok pa si Mama!" Sigaw kong muli dito. "Daddy, ayaw niya wake up!" Mahinang sabi ni Hunter na tila nagsusumbong. "Should I kiss him?" Tanong naman ni Dravon. "Dravon?" Damn! Napabalikwes ako sa pagkakahiga at nilibot ang paningin ko. Maayos na ang kwarto ko at ang mga damit ko ay naibalik na sa cabinet. Then I saw Dravon sitting on the floor with a wide smile on his face. Sa tabi niya ay si Hunter na kabababa lang mula sa kama ko. They're both eating at nakapatong ang pagkain nila sa maliit nila mesa. Kunot-noo akong nakatingin sa kanila. "Let's eat," yaya ni Dravon sa akin. "Bakit dito kayo kumakain?" I asked confusedly. "Breakfast in bed." May nakakalokong ngiti sa labi nito at itinaas pa nito ang pinggan niya na may lamang pancake na may chocolate syrup. Si Hunter naman ay abala na sa pagkain ng cereal na may gatas. Kahit nagtataka, ay bumaba ako sa kama at tumarap sa kanila. "Wala kang pasok?" Tanong ko kay Dravon at sinimulan ng lagyan ng chocolate syrup ang pancake na nakalagay sa isang pinggan. "Today is a family day, so I decided to cancel all my appointments." Halos mabulunan ako sa narinig ko. Family? Ang sarap sa tenga pakinggan. Kaso, naalala ko ang naging pagtatalo namin kagabi at bumabalik na naman ang inis sa puso ko. Kahit medyo kinikilig ako, ay inirapan ko siya at sumubo ng pancake. Inilalabas kayo nila Karina. Sasama mo ba si Hunter?" Parang wala lang nasagot ko rito. Nagtama ang mata namin at ibinaba nito ang hawak niyang tinidor at napahawak sa sintido niya. "We're going out." Maotoridad na saad nito. Uminom muna ako ng orange juice at kunwaring umirap. Kahit sa totoo lang, sayang-saya ang puso ko. "Kayo na lang, may lakad ako." Pagpapabebe ko. "Stop it, Levi. Don't make me shout in front of a kid." Puno ng pagtitimping saad nito. Pinigilan ko ang sarili ko na mapangiti. "Di na mabiro." Natatawa ang sabi ko. "Take it, Levi. Minsan lang maging ganito ito. Let's forget the pain and heartache and just live happily, can we?" I nodded in my thought. Ganito pala ang epekto ng may goodnight kiss. Mukhang baliw na kinakausap ang sarili. "So, saan tayo pupunta?" Tanong ko rito at uminom ng juice. "Kay Mickey Mouse." Napatango ako rito. "You hear that, Hunter? Pupunta tayong mall." Masayang sabi ko rito. "No, we're going in Disneyland." Literal na nabulunan ako sa narinig ko. Napatingin sa akin si Hunter at agad nitong tinapik ang dibdib ko na akala mo naman ay may naitulong. Disneyland? Gulat na sigaw ko rito nang makarecover ako. "Yep." Parang wala lang nasagot nito. "It's been my childhood dream to visit Disneyland but I never thought na ganun-ganun na lamang ay makakapunta ako dun. Wala kaming passport. Pwede namang sa Enchanted Kingdom na lang." Napatigil ako sa pagsasalita nang isupalpal niya sa mukha ko ang 2 passport na may kasamang tiket. Kunot-noo ko iyong binuksan at napasinghap ako nang makitang sa amin iyon ni Hunter. "What? Is this fake?" Gulat na sigaw ko. Paano niya kami makukuhanan ng passport? Of course, kailangan ng picture namin at fingerprint dito. What the? "Just take it and stop shouting." Kalmado yung saad nito. Napailing na lang ako sa kalokohan niya. Tinignan ko naman ang ticket at nakitang nakaschedule ito ngayon ng 9:30 AM. Napatingin ako sa wall clock, 6:30 AM na. "Ilang araw ba ito? Mag-aayos na ako ng gamit," sabi ko kay Dravon. "Don't bother, it's just overnight. Let's just buy there." Sagot naman ito. Napairap na lang ako. Hirap talaga kumausap ng mayaman. Napagdesisyon na naming mag-ayos. Si Hunter ay pinaliguan na namin kay Rebecca. Tinext ko muna si Travis at sinabing hindi ako makakapunta ngayon at uuwi rin naman bukas. Pumayag naman siya at sinabing day off muna namin ngayon. Samantala,
Hindi ko mapigilan ang sarili na mapangiti pagkatapak ng aking mga paa sa eroplano. This would be the first time I will be riding an airplane at talagang napakaganda sa loob nito. He looked really excited. Sabi ni Sight na ngayon ay nasa tabi ko. I just rolled my eyes at him, but smile was still plastered in my lips. I look at Hunter who seems very happy and excited habang karga siya ni Draven. They were both laughing kaya't mas lalong lumawak ang pagngiti ko. Magkatabi ng upuan si Draven at Hunter, ngunit wala ang bata sa upuan niya at nasa lap ito ng ama niya at nagkukulitan sila. Inilabas ko ang cellphone ko at pasimpleng kinuhanan ko sila ng litrato. I plan to compile photos of us from airport to Disneyland. Katabi ko naman si Sight na nakatingin lang sa labas ng bintana. Katapat lang namin sila Draven at hindi naman ganon kalaki ang gap ng upuan namin. Naramdaman ko ang paggalaw ng eroplano na sinasakyan namin. Napatingin ako sa gawi ni Hunter at nakitang nakaupo na ito sa upuan niya at nilalagyan siya ni Draven ng seatbelt. Inilagay ko na rin ang akin dahil iyon ang sabi ng stewardess. I was busy taking pictures and selfies when Sight suddenly broke our silent atmosphere. You should stop at what you're doing, Levi. It's dangerous. Seryosong saan nito. Kunot-nong akong napatingin sa kanya at napatingin sa cellphone ko. Since when did taking pictures become dangerous? Naka-airplane mode naman ang cellphone ko. Bigla itong tumingin sa akin at sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Bawal ba mag-picture? Tanong ko rito at pinakita pa ang cellphone na hawak ko. That's not what I mean. Seryosong saad nito. Then what do you mean? Nagtatakang saad ko. Mahina lamang ang boses namin at sinisigurado naming kami lang ang makakarinig. Huminga ito ng malalim at umiling. Travis Place, ambushing an investigator and going home late. What are you up to, Levi? Napanganga ako sa sinabi nito. Agad akong napatingin sa direksyon ni Draven upang tignan kung narinig niya ang sinabi ni Sight. Luckily, mukhang hindi. How did you know? Kinakabahang tanong ko. Kapag nalaman niya, ay masisira lahat ng plano namin. Shit. I fell with you, but I don't know what are you up to. Seryosong saad nito. The day Hunter was stabbed, it's not a simple robbery, isn't it? I know where you're going, but I don't know what are you up to with Travis. Sunod-sunod ang paglunok ko sa sinasabi ni Sight. I remember telling them that what happened to Hunter was a simple robbery to cover up our plans for Jacinto. But now, they're doubting at nakakatunog na sila. Hindi ako makapagsalita. Wala akong masabi. Don't worry, hindi pa niya alam. The only thing he knew is that you're going to Travis every day. But I don't know how long I could keep this secret of yours, Levi. Keep it until we finish our plans. Mahinang saad ko rito. Plans? So, you really have plans? Napailing ito na tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Just make sure that won't harm the Sifus, Levi. May pagbabantang saad nito. I smiled at him and nodded. That's exactly why we're doing this. To avoid doing harm to Sifus. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Ipinikit ko na lamang ang mata ko at sinubukang matulog. Isinantabi ko sa isip ang sinabi ni Sight. Kailangan na namin gumawa ng paraan ni Travis bago pa malaman ni Draven ang ginagawa namin. We need to act fast. Sa kabilang banda, we're here. Dinilat ko ang mata ko at nakitang nakalapag na ang eroplano. Nag-ayos ako at agad na tumingin kay Hunter na ngayon ay karga na ni Draven. They're waiting for me, so I stood up and walked towards them. Sumakay kami sa kotse at hinatid kami nito sa Disneyland. Nagpaalam si Sight dahil siya raw ang magbubok ng hotel kaya't kaming tatlo lang ni Draven at Hunter ang nandito sa loob ng kotse. Are you happy? Natatawang tanong ko kay Hunter dahil hindi ito mapakali sa kandungan ni Draven. Opo. Masayang sagot nito at dumungaw sa bintana ng sasakyan. I just chuckled and pinched his nose. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa Disneyland at halos mapanganga ako sa ganda nito. Wow! Manghang saad ko habang naglalakad kami papasok sa loob. I was holding my phone and took photos of almost everything I saw. Mama, Mickey Mouse! Masayang sabi ni Hunter na makakita ito ng Mickey Mouse mascot na naglalakad. Natawa ako sa reaksyon nito dahil nagtatatalon-talon ito. Binuhat siya ni Draven at lumapit kami sa Mickey Mouse. Dahil sa sobra akong na-excite ay kumapit ako sa braso ni Draven at sabay kaming naglakad papunta sa mascot. I was laughing the whole time and took pictures of Hunter holding the mascot. He looked really happy and excited.
He's giggling the whole time. Let's take a picture. Masayang sabi ko at pinindot ang front cam ng cellphone ko. Buhatin mo si Hunter, bilis! Utos ko kay driver na agad naman niyang sinunod. Itinapat ko ang cellphone sa amin at ngumiti sa harap nito. 1, 2, 3, smile! I said and captured the photo. Do you want me to take a picture of you? You look like a happy family. Napatingin naman ako sa isang dayuhan. Based on her accent, she might be from Australia. I smiled at her and nodded. Inabot ko ang cellphone ko sa kanya at hinatak si Draven palapit sa Mickey Mouse mascot. He was carrying Hunter and I hooked my arms into his. Inihilig ko pa ang ulo ko sa balikat ni Draven at nag-peace sign. 1, 2, 3, smile! I smiled at nag-flash ang camera sa amin. One more time! Sigaw ng babae. Aba, kinarir ni ate ang pagiging photographer. Hunter, kiss daddy! Utos ko kay Hunter at agad naman itong kinis sa pisngi si Draven. Before the lady could capture the picture, I hugged both of them and kissed Draven on his other cheek. He looked so shocked but he managed to smile at the camera. Beautiful! Masaya akong lumapit sa babae at tinignan ang litrato na kuha niya. I bite my lower lip to stop myself from screaming. The picture was perfect. Thank you! Masayang sabi ko rito. Nagtama ang mata namin ni Draven. I saw smiling at me. He looks really happy too. Bumalik ako sa pwesto nila at sabay kami naglakad papunta sa ibang attractions. Draven and Hunter were both playing and I just laughed at them while taking photos. Miss, do you want to buy this? Napatingin ako sa kumalapit sa akin. It's an old man and he's showing me pairs of bracelets and necklace. Mukhang mga handmade ang mga iyon at may nakatatak na Disneyland. Naakit naman ako sa ganda nito kaya nag-decide akong bumili ng isang pares. The one is color black and the other one is color white. Binigyan pa niya ako ng freebie na isang maliit na bracelet na color black and white. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan yon. This looks perfect. Inabot kami ng gabi, kakaikot sa buong park at napagdesisyonan na naming pumunta sa hotel na binook ni Sight. Hunter was already sleeping habang buhat na Draven. Tila hindi naman nauubos ang energy ko sa pagkuha ng mga litrato. Minsan lang to. Lulubos-lubusin ko na no. Pumasok kami sa kotse at tinahak namin ang daan papunta sa hotel. Habang natutulog si Hunter sa bisig ni Draven, ay kinuha ko ang kamay nito at nilagay ang maliit na bracelet na binili ko kanina. What's that? Tanong ni Draven habang nakatingin sa nilalagay ko sa kamay ni Hunter. Bracelet, di ba halata? Pamimilusupo ko rito. Napangiti ako nang makitang saktong-sakto lang ito kay Hunter. Nilabas ko naman ang color white at nilagay iyon sa kamay ko. Pinag-iisipan ko pa kung ibibigay ko ba kay Draven yung isa. Baka itapon niya lang, sayang naman. Maganda ba? Couple kami ng anak mo oh. Masayang sabi ko habang pinapakita sa kanya ang suot ko na bracelet. Where's mine? Tanong nito kaya't inirapan ko lang siya. Nagpabili ka ba? Nasungit na tanong ko rito. He just rolled his eyes in annoyance kaya't natawa na lamang ako. Nakarating na kami sa hotel. Isang room lang pala ang binook ni Sight. Tipid na tipid. Lugi na bang business? Pumasok kami sa hotel room. Ito na daw ang VIP at talagang VIP nga dahil sobrang ganda ng loob nito. May king size bed sa gitna at modern lahat ng appliances at ibang gamit. Napaka-elegant at sophisticated nito. May ceiling to floor window pa ito at kitang-kita ang buong view ng syudad. Inihiga na ni Draven si Hunter sa kama. Maraming paper bag sa kama kaya't kinuha ko iyon at binuksan. Mga damit ito. Marahil ay binili ni Sight. Kinuha ko ang para sa akin at tumuloy sa banyo. Pagkalabas ko ng banyo ay sakto rin ang paglabas ni Draven mula sa kabilang banyo. Dalawa kasi ang banyo rito. Dumiretso ako sa balcony. Malamig ang simoy ng hangin at napakaganda ng tanawin sa baba. It's peaceful and relaxing. May dalawang couch rito at may lamesa sa gitna. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng balcony. Napatingin ako rito at lumabas mula sa kwarto si Draven at naglalakad palapit sa akin. Naupo siya sa isang couch at nilapag sa lamesa ang isang bote ng wine at dalawang wine glass. Sinalinan niya ng alak ang dalawang baso at inabot ang isa sa akin na agad ko namang tinanggap. Lalasingin mo ko? Siguro may bala ka sa akin no? Pang-aasar ko rito. Tumawa lang ito at inirapan ako. Asa ka. Sabay na lamang kaming tumawa habang tinatanaw ang magandang ilaw na nasa baba. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim at tumingin sa akin. It's too cold here.
Komento niya habang umiinom ng wine. Eh di pumasok ka sa loob. Sagot ko naman sa kanya. Tumayo siya sa couch at ang loko pumasok nga sa loob, masyadong masunurin. Ilang segundo lang ay bumalik itong muli. Napatingin ako sa kanya at may dala na siyang kumot. Akala ko uupo siya sa couch niya, ngunit bigla na lamang itong nagsusumiksik sa couch ko kaya't dikit na dikit kami. Ano ba yan? Ang sikip dito? Reklamo ko. Kahit sa totoo lang, ay kasya kaming dalawa dahil medyo malaki ang couch. Pwedeng pang dalawahan. Binuklat nito ang kumot at pinatong sa katawan naming dalawa. Better, komento niya. Napailing na lamang ako sa kalokohan niya at sumandal sa couch habang tinutungga ang wine. Thank you, rinig kong sabi nito. Napatingin naman ako sa kanya na ngayon ay nakatitig lang sa akin. For what? Tanong ko rito. For making me happy again, he said sincerely. Napangiti ako at ibinalik ang tingin ko sa mga bituin. Naramdaman ko ang pag-akbay nito sa akin. Hinawakan niya ang ulo ko at inihilig iyon sa dibdib niya. Hindi na ako nagreklamo. I don't want to spoil the moment. Since we're already here, maybe we could talk nicely about the past. Closure, kumbaga, sabi ko rito. We don't need closure. We're not closing anything. Mabilis na sagot nito. Pakiramdam ko ay lumukso ang puso ko. What does he mean by that? I'm sorry for being dishonest and for running away. I never know that would happen. Trust me, I didn't betray you. Naramdaman kong hinigpitan niya ang pagkakaakbay niya sa akin. Nakapulupot ang braso niya sa balikat ko. Yeah, I'm sorry if I scared you. I was so fucked up that time. I'm regretting everything I did. I should been with you while you're pregnant. I should be the one taking care of you. I'm sorry if it took so long for me to find you. Nagbabadya ang mga luha ko sa pagtulo nito. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng sakit na nararamdaman ko. For 3 years, this is all I ever wanted to hear. A simple apology for my sufferings. And now that I heard it, I felt complete and satisfied. Now we could leave behind everything that happened in the past and move forward with our life. Kinuha ko ang kamay nito na may hawak na glass wine at inagaw sa kanya ang baso. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang bracelet na itim at sinuot sa kanya iyon. Perfect, I commented habang tinitignan ng kamay nitong may bracelet. I heard him chuckled and he lifted my chin. We stared at each other's eye like it was the most precious thing that ever existed. For the first time in 3 years, I could finally see again those warm and happy eyes. He's not staring coldly like what he always do. This time, they're full of emotions and warmth. He's looking at me like I'm the most beautiful lady that ever existed. Bumaba ang mukha nito hanggang sa sobrang magkalapit na ang mga labi namin. I could feel his warm breath and it smells like a minty wine. He gently touches his lips to mine and his hand wrapped onto my waist, pulling me closer to him. The weather is cold, but he gave me warmth, the only warmth that could penetrate even the deepest part of my heart. He was kissing me gently and passionately, savoring every second of it. I could almost hear my heart beating fast for him, and only him. I couldn't count how many times did I resented him and blamed him for my sufferings, but his presence alone could vanish my sadness and pain. Hindi ko man masabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Maybe I'm just afraid of the thought that he's not feeling the same anymore. Iisipin ko na lang muna ang gusto kong isipin, that he still love me despite of what happened